Karamihan sa tao akala nila ang pagdetect ng sinungaling ay sa pagtingin sa mata na parang nag-aalala, pero mali sila. Ang mga professional interrogator hindi nila hinahanap ang kaba. Ang hinahanap nila ay ang cognitive load. Kasi ang pagsisinungaling ay sobrang nakakapagod sa utak. Kailangan ng sinungaling na gumawa ng kwento, tandaan ito at sabay kumilos ng natural at lahat ng sabay-sabay. At yun ang gumagawa ng mga glitch na hindi nila kayang itago. Sa video na ito ibibigay ko sa inyo ang 3-step system para maging human lie detector. Kasama na ang psychological hack na kayang mag-freeze ng utak ng sinungaling. Kung gusto ninyong makita kung ano ang nangyayari sa likod ng maskara nila, makinig ka hanggang dulo. Ilang taon ko nang pinag-aaralan ng behavioral psychology at ang mga subtle na mga leaks ng subconscious ng tao. Karamihan sa atin na mamanipulate dahil nakikinig lang tayo sa salita, pero ang salita ay isang harang. Ngayon aalisin ko ang harang na yon. Ituturo ko sa inyo kung paano makita ang kasinungalingan sa real time. Gamit ang parehong taktika na ginagamit ng elite profilers para malutas ang pinakamahirap na kaso. Mapping baseline. Magsimula tayo sa step 1, ang pagmapa ng baseline. Ang step 1 ang pinakamahalagang bahagi at dito nabibigo ang 90% ng tao. Tinatawag itong mapping ng baseline. Isipin ninyo ito parang pagkakalibrate ng inyong kagamitan. Ang isang senyales tulad ng paghawak sa ilong o pagubo ay walang kahulugan kung iisa lang yon. May mga tao talagang likas na makulit. Para mahuli ang sinungaling, kailangan muna ninyong malaman kung ano ang itsura ng kanilang katotohanan. Magsimula sa pagtatanong ng 3 hanggang 5 low-stakes questions, mga tanong na madali at hindi nakakatakot at dapat sobrang boring. Itanong ang tungkol sa panahon kung ano ang almusal nila o kung paano ang biyahe nila. Habang sinasagot nila ang mga madaling tanong na ito, huwag kang makikinig sa salita. Hanapin mo ang kanilang honesty blueprint. I-observe mo ang 4 na specific na bagay. Una ang eye contact ratio. Tumitingin ba sila palayo kapag nag-iisip o diretso ang tingin sa inyo? Pangalawa ang blink rate. Mabagal at steady ba ito? Pangatlo ang posture. Nakasandal ba sila o nakahilig pa atras? At pang-4 ang bilis ng pagsasalita. Ang blueprint na ito ang inyong control group. Kung hindi ninyo ma-establish ang pundasyong ito sa loob ng unang 2 minuto ng usapan, hindi kayo lie detector. Nanghuhula na lang kayo. Kailangan ninyong i-lock ang kanilang normal na galaw para pagdating ng kasinungalingan, ang pagbabago ay ramdam ninyo na parang kidlat. The cognitive crunch. Ngayong may baseline na kayo, oras na para sa step 2, ang cognitive crunch. Karamihan sa mga sinungaling ay may script. Paulit-ulit nilang ineensayo ang kwento nila mula simula hanggang dulo. Alam na alam nila ang sasabihin nila dahil diretso ang pagkakasabi nila. At para masira sila, kailangan ninyong guluhin ang linyang yon. Palitawin silang ikwento ang nangyari ng pabaliktad. Sabihin ninyo, dapat kumpletong detalye para sigurado tayo. Ikwento mo ulit ang nangyari. At simulan mo sa pag-uwi mo at pagbalik sa simula ng araw na yon. Ito ang ultimate human lie detector move. Bakit? Dahil ang utak ay hindi designed para mag-imbento ng detalye ng pabaliktad. Ang nagsasabi ng totoo ay umaasa sa spatial memory. Nakikita nila ang kwarto at nakakagalaw sa paligid nito. Ang sinungaling ay umaasa sa narrative memory, isang nakapirming script. Kapag pinabaligtad ninyo ang kwento, sobrang tataas ang cognitive load nila. Abangan ang mental glitch, ang blink rate nila biglang tataas. At ang hand gestures nila biglang hihinto dahil inililipat ng utak ang lahat ng lakas sa kasinungalingan. At magsisimula silang gumamit ng filler words tulad ng at para patagalin ng oras. Kung hindi nila maikwento ang kwento ng pabaliktad ng hindi nauutal, pinapawisan o nagiging defensive, hindi na memorya ang pinapanood nyo, kundi construction na yan. At kapag gumuho ang construction, ilang sandali na lang lalabas na ang totoo. The leakage. Ngayon dumating na tayo sa huling yugto, ang leakage. Kapag na-apply na ninyo ang pressure ng step 2, huminto kayo sa pagsasalita at panoorin lang ang survival instinct nila. Una hanapin ang barrier. Kung bigla silang mag-cross ng arms, mag-slide ng cellphone, o kahit na coffee mug sa pagitan ninyo at nila, sinusubukan nilang protektahan ang sarili nila unconsciously. Literal na nagtatayo sila ng pader dahil nakakaramdam sila ng pagkakalantad. Susunod, makinig sa distancing language. Malaking verbal tell ito. Sa halip na sabing, hindi ko kinuha ang kotse mo, sasabihin nila, hindi ko kinuha ang kotse. Mental nilang inilalayo ang sarili nila sa kasinungalingan para mabawasan ang kanilang guilt. Tapos abangan ang micro-expression, isang mabilis na pag-flash ng takot, galit o kahit isang maliit na smirk na tinatawag na duping delight na tumatagal lang ng wala pang isang segundo. Pero heto ang sikreto, huwag nyo silang kailanman tawagin sa isang senyales lang. Isang pagsakit ng ilong ay pangangati lang yun. Hanapin ninyo ang cluster. Ang cluster ay kapag nakakita kayo ng 3 o higit pa sa mga senyas na ito. Ang barrier, ang distancing language, at ang micro-expression, lahat yan nangyayari sa loob ng 10 segundong window. Kapag dumating ang cluster na yon, hindi na ninyo kailangan ng polygraph machine. Nasa inyo na ang totoo. At ngayon ang tanong, ngayong alam ninyong nagsisinungaling sila, ano na ang gagawin ninyo?
strategic silence at ang pivot. Karamihan sa tao ay may isang malaking pagkakamali. Sa sandaling mahuli nila ang kasinungalingan, sasabihin nila agad. Sasabihin nila, nagsisinungaling ka. Huwag ninyong gawin yan. Yan ang paraan para magsimula ng argumento, hindi para makuha ang totoo. Ang step 4 ay ang strategic silence. Kapag nakakita na kayo ng cluster o nag-glitch ang utak nila habang binabaliktad ang kwento, huminto kayo sa pagsasalita. Panatilihin lang ang komportable at neutral na eye contact at maghintay. Ang katahimikan ay lumilikha ng napakalaking psychological vacuum. Ang sinungaling ay makakaramdam ng matinding urge na punan ang katahimikang yun ng mas maraming patunay. At doon sila magsisimulang mag-over-explain o kaya'y kontrahin ang sarili nila sa dati nilang sinabi. Habang hinuhukay nila ang hukay na yon, gamitin ninyo ang presumptive question. Sa halip na itanong ang, ginawa mo ba yon? Na isang yes and no trap, magtanong kayo ng isang tanong na ipinapalagay na nag-leak na ang totoo. Sabihin nyo ang isang bagay tulad ng, nakikita kong meron pang ibang bahagi ng kwentong ito na kinakabahan kang sabihin sa akin. Aling bahagi nito ang pinaka nag-aalala ka? Sa pag-shift ng focus mula sa, nagsinungaling ka ba? Patungo sa, bakit ka nag-aalala? Pinapababa nyo ang kanilang depensa. Pakiramdam nila na huli na sila, kaya hindi na nila sinusubukang panatilihin ang kasinungalingan. Sa halip, sinisimula nilang i-justify ang kanilang ginawa. Dito lumalabas ang tunay na katotohanan, hindi sa pamamagitan ng pag-amin kundi sa pamamagitan ng pag-pivot. Kung gusto ninyo ang katotohanan, huwag nyo itong habulin. Lumilikha kayo ng espasyo kung saan ito na lang ang tanging natitira para sabihin. The Ego Trap. Ngayon balutin na natin ito, gamit ang isang patakaran na hindi ninyo pwedeng baliin. Kung sinunod ninyo ang unang 4 na hakbang at matigas pa rin silang kumapit sa kasinungalingan, gamitin nyo ang panghuling sandata, ang ego trap. Ang mga sinungaling ay pinapatakbo ng 2 bagay, takot at pride. Kung hindi nyo magamit ang takot para makuha ang totoo, gamitin ninyo ang kanilang pride. Bigyan ninyo sila ng moral out, isang dahilan para sa kasinungalingan na magpapakita sa kanila bilang bayani o kahit man lang biktima ng sitwasyon. Sabihin ninyo, tingnan mo, alam kong mabuti kang tao. Iniisip ko ginawa mo lang ito dahil wala kang ibang choice, di ba? Kahit sino sa posisyon mo, gagawin din yun para protektahan ang sarili. Panoorin ninyong mabuti. Ang pinakamabigat na problema ng sinungaling ay ang bigat ng pagiging masamang tao. Kapag inalok ninyo sila ng bersyon ng kwento kung saan sila ay makatarungan, halos palagi nilang kukuhain yun. Tatango sila, magre-relax at sasabihin, eksakto ganun talaga ang nangyari. Sa sandaling pumayag sila sa inyong moral out, inamin na nila ang ginawa nila. Akala nila ipinagtatanggol nila ang kanilang pagkatao, pero ang totoo ibinigay lang nila sa inyo ang pag-amin. Ito ang ultimate test ng isang human lie detector. Hindi ito tungkol sa galit kundi tungkol sa empathy na ginagamit bilang kasangkapan. Hindi ninyo sila hinuhusgahan, ino-observe ninyo sila hanggang sa wala na silang matataguan. Limang hakbang, baseline crunch, leakage, silence at ang ego trap. Hawak nyo na ngayon ang buong toolkit ng isang human lie detector. Gamitin nyo ng maingat ang kapangyarihang ito. Dahil sa sandaling makita nyo ang mundo sa ganitong paraan, hindi nyo na ito pwedeng mabura sa isip nyo.